Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng kasama po natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Ngayong hapon, samahan niyo po kami as we remember and celebrate the life ng isa sa mga itinuturing malakas na puwersa ng showbiz, our beloved Manay Lolit Solis. Na-cremate na kanina ang mga labi ni Manay, pumanaw siya noong July 3 dahil sa heart attack. As we know, Manay had been undergoing dialysis treatment since 2022. Manay was an influential manager to high-profile actors, kagaya ni Gabi Concepcion, Rudy Fernandez, Lorna Tolentino, Christopher De Leon, Bong Revilla, Lani Mercado, Gladys Reyes, Paulo Contis, at marami pang iba. She was a fearless showbiz insider na naghatid sa atin ng ilan sa mga pinaka-kontrobersyal na headlines since the 70s. People either loved or hated her. At tanggap ni Manay yun. She was feisty and caring, brutally honest, and kind. At yun ang magic ni Manay, ang kanyang contradictions. Pero bilang isang kaibigan, kapatid at ina, ipaglalaban ka ni Manay hanggang sa kanyang huling hininga. At patunay dyan ang dalawang taong binigyan ni Manay ng kanyang wagas na pagmamahal. Naitay Kapuso, please welcome Lani Mercado and Paulo Contis. Hi, Kuya Boy. Hi, Lani. Afternoon. Hi, Pao. Magandang hapon, please. Welcome to the program. Yes. It's your first time. Pao, maraming salamat. Thank you, Boy. Kanina, nagkasalubong tayo sa banyo. Nagdadasal ako, sabi ko, I usually do this. Lord, give me the words. Yung ibigay niyo ho sa akin ang mga tamang salita. Tapos sabi ko, Manay, ikaw din, bigyan mo ako ng tamang, wag na lang, Manay. Sabi ko, Puro mali yun, malaman. Baka puro bati ang mangyari. Manay, wag na lang. Puro bati. Pao, you were quoted once to have said that Manay was your protector and enemy. Yeah. Paliwanag mo nga yan. Iba kasi kami mag-away ni Nay Lolit eh. Kasi grabe yung pagpapagalit niya sa akin kapag may mga maling nangyayari. And kapag hindi ako sumusunod, ang gagawin niya, yung mga mali ko, ikakalat niya yun. Oo, kaya ako siya enemy, ikakalat niya yun. Tapos poprotektahan naman niya ako pag nag-backfire sa akin. Pero ganun talaga siya ganun siya maglambing. She will protect you kahit kanino talaga nang-aaway talaga siya. Nakita ko yon, naranasan ko yon. At aawayin ka rin, di ba? At aawayin ako. At hindi niyo nakikita ng tao. Yung sa aming dalawa. Ikaw, Lani, what was your constant experience with Manay? Nako, siya yung mahusay siyang investigador. Mas marami pa siyang alam kesa sa akin. At sasabihin niya lahat ang mga sikreto. At pagkatapos nun, pero at the end of the day, sasabihin niya, huwag kang mag-alala, imbestigahan ko yan. Pero huwag kang mag-alala, sasabihin ko kung anong nalalaman ko. Ganon siya, para siyang investigador talaga. Ang galing niya. Oo. Talo pa niya yung investigador sa Commission on Appointments. Gusto ko yung point of reference. Pero appointments. Yes, pero para sa akin, nanay will always be our defender. Bihira magkaroon ng gray area si Manay. Yeah. She loved, she hated. Ano ang inyong karanasan dyan? You said that, no? Yeah, Inaaway yeah. ka talaga at May time kami na hindi kami mag-uusap. Talagang si Gorgie kawawa eh. Kasi pag ganun, pakisabi nga kay Nay ganito. Sabi kasi ni Nay, ganun. Para talaga mag-ina. Oo. And then, ang madali lang din, pag nilambing mo na siya, okay na. Oo. So, Di ba, Lani? Pero wala talaga siyang gray areas. Para sa akin, wala eh. Ako din. Ano siya? Straightforward. Sasabihin niya pag mali ka, sasabihin niya kung ano yung tama, ano yung mali. Pero ang laging advice niya sa akin is, laban lang, Lanis. Stick it out through thick and thin. Ikaw ang kasi nanay eh. Alam naman natin yung storya naming mag-asawa. She will always be there to in the highs and lows of our life. Pero meron mang pagkakaiba ang dynamics ninyong dalawa ni Manay at saka ang dynamics ni Manay at saka ni Bong? Iba. Di ba? Iba. Oo, paano? Kasi I remember nung 77th birthday niya. Tapos in-interview niya siya. Alam ko pinapagalitan niya si Bong.
pinapagalitan yan. Kahit na may katungkulan si Bong. At saka, alam mo si Nay, akala mo mababaw lang o talakera lang. Pero hindi. Nagkukwentuhan kami ni Bong, when Bong entered politics, binigyan niya ng Book of Power si Bong. Basahin mo yung Art of War. I mean, AB Political Science in UP si Nay Lolit. So, you cannot mess around with her. Para sa akin, kung ang dynamics ni Bong, pinagagalitan siya, ako naman, kino-comfort niya ako. Oo. Comforter, ano siya, Maganda yung- maganda yung samahan namin. Maganda that you raised na as early as that relationship she had with Bong, Art of War na ang pinag-uusapan. Kasi madalas si Manay, she would self-deprecate, tatawaran niya ang kanyang sarili pag may kausap, pero alam niya ang gusto niya. Yes. You know, hindi niya alam. I mean, you know, the best way to win a war, sabi nga ni Sun Tzu, is not to fight it, but to win it. True. Pero, iba't ibang henerasyon din ang pinagdaanan ni Manay. I started with Manay doing Star Talk in 1995. Si Chris, si Manay, ako, we started the show together. So, iba't ibang henerasyon ang nakakakilala kay Manay. Iba ngayon ang pagkakilala because nag-vlog na, nag-IG na, nag-post na. And in those various generations, kung siya ay walang gray area pag nagmahal at nagkadisgusto, she was also either loved or hated. Yes. You were aware of that, no? Yes. May mga nakakasalubong ka ba, Lani, na ang complaint ay si Manay, halimbawa? Naiinis kay Nay Lolit. Bakit daw ganun magsalita? No holds barred si Nanay eh. Siguro she was hated in a sense kasi yung pamamaraan ng pananalita niya, straightforward. Minsan nakakasakit. The way she described herself, di ba sino ba magsasabing, ano yung squatter ang ugali ko? I mean, ganun siya ka-straightforward. Pero, pag mahal ka niya at mahal mo siya, no questions asked. Hindi mo questionin yung the way she delivers her dialogue or delivers her comments. Wala eh. It's either you hate her or you love her. Kami, syempre, mahal namin siya. Oo. Pao, ikaw, nasabihan ka ba ng isang kaibigan, bakit mahal na mahal mo si Lolit Solis? Marami. Tsaka marami na sabi, bakit na kay Lolit Nay ka?" Lolit ka pa? At anong sinasabi mo? Mahal ko siya eh. Mahal niya ako. And sometimes, may mga times nga na pag dinidefend ako ni Nay Lolit, na alam mo may mga mali ka nang nagawa, di ba? Pero Nay Lolit, never tumalikod sa akin yan. Inaaway ako niyan sa phone. Pero once na pagdating sa public, dire-diretso na yung pagtatanggol niya sa akin. Minsan nga, sabi ko, Nay, wag mo na kaya ako masyado ipagtanggol kasi mas nakakasama ata. Sabi ko. Hindi. Di ba yung, ang dating sa tao, ano siya, yung konsentidor. Hindi siya konsentidor kasi lahat na ng mura inabot ko bago niya ako pinagtanggol. Pero kayo lang dalawa yan. Pero kaming dalawa lang. Paglabas sa publiko, Siya na yun, ipagtatanggol ko. pagtatanggol na niya. Lahat na ng pwedeng ipagtanggol. Lahat na ng justification ng mali, gawin niya para sa akin. Nay, wag mo na akong pagtanggol para nakakasira yata. Si Bong ba, hindi sinabi ang kay Manay? Ang tingin namin kay Nay Lolit kasi Secretary of National Defense. Talaga, oo, grabe kanyang ipagtanggol. Ito, recently, nung birthday naman niya, itong 78th birthday niya, Bong lost the elections. Ilang araw yan sunod-sunod, IG, post niya si Bong. Sabi ko, when I saw her during her birthday, May 20, that was the last time that I saw her and spoke to her. Sabi ko, Nay, tama na. Huwag ka na magsulat tungkol kay Bong. Mas lalong mahirap maka-recover. Hindi. Gusto ko pa rin magsulat kay Bong. I mean, ganun niya kamahal si Bong. Kaya, mamimiss ko yun. She would wear shirts of Bong na matagal na niyang pinaimprenta and all, lalabas yan, isuot-suot niya kahit luma. Ganun siya. Mahal niya, hindi lang si Bong, mahal niya ang buong And in one pamilya. of my conversations with Manay, nasabi rin niya na mahal siya ni Bong. Yes. Of course, ikaw, but very, very specific. Yes. Napakatapang, napakatatag, dahil matagal na panahon ng kilala natin si Manay. Dahil tayo, matagal na panahon na. Meron ba siyang kahinaan sa inyo? May kahinaan ba kayong nakita kay Manay? Well, I saw her in her lowest nung scam. Doon ko nakitang lumuha si Nanay. Pero ang alam ko yung sa panahon na after that, ang nakita kong kahinaan niya
yung mga dogs niya. O, yung mga aso niya. Actually, di ba may aso siya na gusto niyang bilhin niya na pag dilagay na siya sa final resting place niya, ilalagay si Jok Jok. Si Jok Jok, yung ashes ni Jok Jok gusto niya katabi niya. I think one of her weaknesses was her pet dogs. Ikaw, Pao. Ako, para sa akin, ang pinaka-weakness niya, yung number 1 pet niya, si Gorgie. Si Gorgie. No, but alam mo, weakness niya yung mga taong mahal niya. Iba siya mag-alala sa mga taong mahal niya. And I think pwede mo siyang sabihing weakness or pwede mo siyang sabihing strength kasi hindi yung bibigay sa kanya ng dahilan para to go on, di ba? To move on sa buhay. Hindi lamang po si Pao at si Lani ang nagbibigay pugay at nag-aalala kay Manay Lolit. Narito po ang ipapang mga kaibigan at talents ni Manay. Panoorin po natin sila. Maalala si Nay Lolit bilang isang tunay na nanay. Hindi lang bilang isang manager o nanay sa career. Because of her, I'm a better person. I owe you my career. I owe you my life. You make me, and then you break me, and then you make me again. And that's the power of the press. And Lolit is one of those powerful press people that we will always remember and will always be grateful for. Dati kasi nung bata pa ako, syempre pusong mamon talaga, di ba? Tuwing meron kang nababasa. Kaya lang mas natuto na akong maging tough dahil isa na siya dun sa nagsabing, ganun talaga ang mundo ng showbiz. Mapagmahal, very thoughtful, amazing person. Bago ako mapunta kay nanay, sabi ko, naku, parang masungit yata yan, parang ayoko, baka lagi lang niya akong talakan. Pero hindi, nung nakilala ko si nanay, di ba Harbat Queen siya, nakikita ko naman na yung mga inaharbat niya, pinamimigay din niya sa mga tao nangangailangan. Kaya mabuti siyang tao, maganda yung puso niya. Pamilya namin, papasalamat kay Nanay Loli sa tulong na talaga namang yung pagmamahal na binigay niya, yung suporta sa akin, hindi lang sa akin, kasi sa buong pamilya. After Mara Clara, sabi niya, Hoy, tuloy-tuloy mo na yung pagkakatrabida mo, no? Hindi naman sweet ang mukha mo, sabi niya. So, siya talaga ang isa sa may malaking dahilan kaya yung karir ko, yun ang kinapuntahan. Si Nanay Lolit, parang nanay talaga, mother knows best. Basta bigla na lang ako tatawag sa kanya, tapos o kaya bigla na lang niya ako tatawagan. Pag yung tungkol sa mga bata, sa mga anak ko, sa mga apo, sa pamilya, yan, maano siya sa akin. Nakatutok rin siya. Maraming salamat. Last conversation you had with Manay, whether, over the phone, a text conversation, do you remember? It was her birthday. Her 78th birthday last May 20. Masaya yon kasi we were seated in 2 tables, no? Tapos umiikot lang yung talak niya sa iba't ibang alaga niya. Parang we were reminiscing the past. Parang it was one way na parang nagbibilin siya sa amin. Pero what is most memorable, pinakita ko sa iyo kanina, Kuya Boy, was her last text message, still in my phone, is Mother's Day. It's very memorable kasi my mom, my biological mom passed away Mother's Day also. At ang nakalagay doon sa text message niya, ipagtatanggol kita dahil mahal kita, promise yan. So that really, hindi ko buburahin yan. Hindi ko yan buburahin kasi yan talaga yung tatak na iniwan sa akin ni Nanay. He will always be our defender, our comforter. Nanay talaga. Nanay talaga. At hindi lang sa amin, ibang pati sa mga anak ko. Secretary of Defense. Yes. Pao, ikaw? The last text na magkausap kami kasi was yung birthday niya, I wasn't able to go because I was in Vietnam for a shooting. So we were planning to have lunch pagbalik ko. So hindi nga lang na siya natuloy pero siya yung nagsasabi na magkita tayo pagka uwi mo. Yun yung pinakahuli na. And lagi naman pag sa amin ni Nanay, ang ending ng usap namin lagi may I love you, Nak. I love you so much, anak. Habang tayo nagpapasalamat, nagbibigay pugay, if you were to say, yun nga, salamat, Nanay, at patawad, Nanay, how would that sound? Gagawin natin yan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda.
We're back on the show. Kasama ho natin si Paolo at Lani. Manay was never afraid to talk about death. Yeah. Did she talk to you about death? May mga bilin ba siya? Whether seryoso or in jest? Basta ang bili niya sa amin ready na siya. Parati niyang Gusto sinasabi. niya she's ready to go. Gusto na niya actually kunin siya ni Lord anytime kasi parang we understand that she's tired. Kasi nga dinadialysis siya twice a week. Actually, alam ko nga dapat thrice a week siya. Pero twice a week. Tapos ito kinikwento nga ni Ate Mel, yung sister-in-law niya, how she expired. And talagang akala lang niya matutulog lang si nanay. Pero hindi na. She was tired. Pagod na siya. Yun lang ang sabi niya. At sinisisi nga niya bakit humahaba ang buhay niya dahil yun nga, sabi nga well, pwede naman siguro sabihin, nagpa-stem cell siya, umaba ang buhay niya, lahat na ng kapatid niya, wala na siya na lang ang natitira. And she wanted to go. Siya pa ang panganay. No. So, yun ang lagi niyang sinasabi sa amin. Pao, ikaw. Lagi lang din yung sinasabi that she was tired already. And may mga times kasi na nakakadalaw ako during her dialysis. So, she kept on telling us that she was tired and she was ready to go. What is your best memory of Manay? Yung memory talaga na natatawa ka. Alam mo, ang daming nakakatawang episode si nanay. Ako talaga, lahat fun, lahat masaya. Especially when everybody knows that Bong was incarcerated. Talagang she goes out of her way to visit and bring food. Walang patid yan. Nandyan yan. Nandyan lagi siya. Dumadalaw. At yung pag-aalala, laging nandyan. May isang naikwento, kung gusto niyo ng something funny, may naikwento sa amin si Benji na, di ba mahilig yan magregalo ng cake? Di ba ng mga cake pag birthdays? Minsan advance pa yung regalo. I think naregaluhan di ba mahilig yan mag-collect ng food din. So one time yata si Benji, naregaluhan yata, magandang cake. We're talking about Benji Paras, Oo. one of his alaga. So niregaluhan si Benji, tuwan-tuwa siya. Actually, conversation namin yan nung huling birthday niya. May nakalagay, happy birthday, pagtingin niya, nung nabasa niya yung pangalan, hindi niya pangalan. So, recycled pala yung cake. So, yun yung mga kwentuhan namin ng mga alaga. Nakakatawa pag magkakasama kaming lahat sa isang okasyon, tapos umiikot lang yung talak niya sa lahat sa amin, tapos babalik na naman doon, tapos parang bouncing ball lang. So, na-enjoy talaga namin yung company niya talaga. Pao, ikaw. Gusto ko minsan pag sinanay, pag may mga deal kami sa mga pelikula or what, di ba? Mauuna siyang dumating sa akin, tapos pagdating ko, paalis na siya. Sabi ko, ba't ka paalis na? Makikipag-meeting pa tayo. Ay, hindi, nakuha ko na yung akin eh. Ikaw? Okay na yan, nakausap ko na yung mga yan. At saka pinagusto ko, napaka-professional yan, di ba? Pag may mga deal, di ba? Maglalabas lang ng tissue kasi nandun yung mga presyo. Di ba? Si nanay, gano'n-gano'n lang magsulat. Masaya talaga siya. Ay, at ang hindi ko makakalimutan sa kanya, di ba hindi yan nagbabag? Laging may supot lang. Puro supot, puro Hawak-hawak. envelope ang supot. Tapos nandun talaga lahat. I don't know, she's a disorganized pero organized person. Lahat nandun lang sa kanyang envelope na brown envelope or kung ano man yung supot na dala niya. At ang tsinelas. At ang tsinelas. Never nagsapatos. Nung wedding namin, problema namin yan. Sabi ko kay Gorgie, ano bang isusuot ni nanay? Dapat naka-gown to kasi Filipiniana, yung centennial wedding namin. Ay naku, ayaw mag-gown. Gusto niya naka-pants. O sige, okay na yan. Pero naka-tsinelas. Ha, naka-tsinelas? Pero okay naman kasi pasado, gold naman yung tsinelas niya. So okay naman. Formal naman siya. Tsaka kailangan bilisan nyo kasi mga alas 4, alas 5, uwi na yun. If you were to say thank you and sorry, how would that go? Pao, ikaw. Ako siguro, sorry sa tigas ng ulo. Kasi, lahat yung nakikita ko, ay, ito, pinakamatigas ang ulo. So, siguro hindi ko na-realize kung gaano ko siya pinastress. And I'm very sorry about it. But she knows how much I love her. And thank you for defending me. Kahit hindi ako ka-defend. Nung mga times na hindi ka ka-defend, she stayed. You know? Yeah.
Napakabait ka na daw. Oo nga, wala na magde-defend. Pero wala na rin maninira. So, I'm torn. Lani, ikaw. Nice, sorry kasi we didn't spend more time with you. Guilty ako sa mga panahon na nasasabi ko na dadalaw ako sa'yo sa ospital kasi on the way going to work sa Congress. Pero maraming salamat. Kasi you stayed with us through thick and thin. The lowest times of our lives, the happiest times of our lives, you were there. You never let go. Nanay ka talaga sa amin na may tuturing. And we will never, ever forget you. You will always be in our hearts. Coming from Bong and me. Maraming salamat. Kami lahat dito ang aming naalala. When you were doing Star Talk, I have to say this. Meron kaming, I don't know what it was, a production number. Si Rita Magdalena ba yun? Yung sayaw ng sayaw si Manay. Yung nagkaroon ng breast exposure kasi hinila niya yung damit. Hindi namin alam lahat kung anong gagawin namin. On live television. Oh my God. On live television. Oh my God. Maraming salamat, Manay, wherever you are. I know you're just up there watching us. Sa lahat ng pagiging for the friendship, di ba? Yes, Really for the love. At ako'y humihingi ng tawa dahil ayaw niya ito. Yes. She doesn't like to be fuzzed over. Ayaw niya ng mga necrological services. Ayaw niya ng pinaikot-ikutan siya in some of my conversations with her. Ano, ikot-ikutan ako? Pag-uusapan ako? Ayaw niya. But Manay, wala kang magagawa dahil mahal ka namin. Maraming salamat. Lani, maraming salamat, Pao. Thank you very much. Thank you very much, Maraming Papa. salamat. Thank you. Hello po. Salamat, Pao. Nay, Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan. Araw-araw, be kind, make your nanay proud, and just say thank you. We'll see you again tomorrow. Goodbye for now, and God bless.